Anyong tagapagbalita. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 23 ng buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating po mga headlines sa hapon. Bagyong Dante, Emong at pinalakas na habagat. Nararanasan na sa Pilipinas, 12 na italang patay dahil sa nagdaang bagyong Krising at habagat. Health worker patay matapos makuryente sa Binahang Health Center sa Bulacan. Lalaking senior citizen nalunod sa kasagsagan ng habagat sa Pangasinan. DPWH pinagpapaliwanag sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Barkong pangisda lumubog sa Lian, Batangas, 13 tripulante nasagip. At PNP Chief General Nicolas Torre III kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. 12 rounds na charity match sa Araneta Coliseum iminungkahi ni General Torre. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, muling sinuspindi ang klase bukas sa 24 ng Hulyo sa halos buong Luzon dahil sa inaasahang pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon sa Department of Interior and Local Government, walang pasok bukas sa Metro Manila, Bulacan, Batangas, Rizal, Cavite at sa 27 pang lugar. Bisitahin lamang mga kapamilya ang social media page ng DILG para sa kumpletong listahan. Sinuspindi rin ang pasok sa government offices sa mga naturang lugar habang ipinaubayan naman sa mga pribadong kumpanya ang pagkansela ng pasok. Pero mananatiling operational ang mga ahensyang responsable sa vital at health services. Nilinaw ng DILG na may kapangyarihan pa rin na magsuspinde ng klase ang mga lokal na opisyal tulad ng mga mayor at governor kahit ang kagawaran ang nautusan na mag-anunsyo nito. Sinabi ni Secretary John Vic Remulla sa DCMM na nagtatawagan sila ng mga lokal na opisyal tuwing alas 9 ng umaga hanggang maghapon para magpalitan ng impormasyon sa lagay ng panahon sa kanilang mga lugar. Bandang alas 3 ng hapon naman anya, maglalabas ng 24 na oras na forecast ang Pag-asa na magiging batayan nila kung magkakaroon ng suspensyon. At pagdating naman ng alas 4 ng hapon ay i-anunsyo na ito para alam na kinabukasan. Nanindigan naman si Secretary Remulla sa kanyang estilo ng pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase sa social media na kuwela o may halong humor matapos batikusin ng ilan. Giit ng kalihim ang intensyon niya ay mag-abiso at gawing simple ang pagbibigay ng impormasyon. Noon pa man, ganun na ako. Sa Cavite pa lang, ganun na ako. Ang intensyon ko lang naman ay mag-inform. Kung di nila masakyan, intindi nila yung form kung ano talagang intensyon ko na gusto mangyari. And there is a way of information na pwedeng gawin naman. And I don't think I have to apologize for my humor. Idinipensa rin ni Pangulong Marcos Jr. ang naturang post ni Sec. John Vic Remulla at sinabing dapat ngang gawing simple ang pagbibigay ng impormasyon. Nadagdagan pa mga kapamilya ang mga lugar na isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Krising, habagat at isa pang low pressure area. Kabilang dito ang Cainta sa Rizal, Agoncillo sa Batangas at Cebu City. Una nang idineklara ang state of calamity sa 23 syudad at munisipalidad sa Calabarzon, Malabon at Quezon City sa Metro Manila, Kalumpit, Bulacan, Malasiki at Umingan sa Pangasinan, Rojas sa Palawan, gayon din sa Sebaste at Barbaza sa Antique. Dahil dito, magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga quick response funds para mas mabilis na makatugon sa pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Nag-declogging operations ang lokal na pamahalaan sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila na lubog pa rin sa baha. Sako-sakong makapal na burak ang nakolekta na bumabara sa drainage system. Aminado naman si Mayor Isko Moreno na hindi sa Taft Avenue ang problema, kaya tuloy-tuloy rin ang declogging sa iba pang bahagi ng lungsod. Samantala na-recover ang mga malalaking bato, plywood at plastic
sa inspeksyon ng MMDA sa drainage system sa ilalim ng ginagawang MRT-7 sa bahagi ng Batasan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sinasabing ito ang dahilan kung bakit barado ang mga drainage na nagdudulot ng pagbaha. Samantala, gumuho ang lupa sa bahagi ng Don Vicente sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. 2 sasakyan ang nabagsakan ng mga kawayan pero wala namang nasaktan. Sa Malabon, halos matroma umano ang ilang residente dahil sa mabilis na pagbaha. Ang balita mula sa Malabon, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, mula sa mahigit 200 pamilya kahapon, nasa 177 pamilya na lamang ang nanatili rito sa Tinejeros Elementary School sa Malabon. Karamihan sa mga bakwit ay natatakot pang bumalik sa kanilang mga bahay dahil hanggang tuhod pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Tejeros, partikular sa Espiritu, Ara City at Rivera Street. Ayon sa ilang bakwit, halos matroma sila nitong mga nakaraang araw dahil sa naranasang mabilis na pagtaas ng baha na umabot ng lagpas tao. Nakadagdag rin nila sa bilis ng pagpasok ng baha sa lugar ang nasira na river wall sa Tolyahan River. Natrauma na rin po kasi kami nung sa Carina kasi halos abutin na rin po talaga yung second floor, halos lubog na po talaga yung first floor namin. Yung iba nga po wala na pong nasalba, nasira na yung mga gamit. In-evacuate na namin yung mga kapatid ko para ligtas po talaga lahat. Kasi mayroon po yung panahon natin, di tayo makakasigurado. Samantala, nagpadala na ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Malabon at patuloy na rin ang ginagawang pamamahagi ng mga hot meals para sa mga bakwit. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Nagprotesta sa baha ang isang grupo para ipanawagan sa pamahalaan ang pagtugon sa epekto ng climate crisis. Bunsod ng bahang dulot ng bagyong Krising at habagat. Balita mula sa Cainta, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Tony, magkasamang lumubog sa baha ang mga miyembro ng environmental group na Greenpeace Philippines at ang bitbit nilang standee ni Pangulong Marcos Jr. bilang protesta at panawagang tugunan ng pamahalaan ang lumalalang epekto ng climate crisis. Sinuong ng grupo ang abot baywang na baha sa Karangalan Village, Cainta, Rizal at inihayag ang kanilang pagkadismaya sa kawalan ng aksyon ng administrasyon sa climate crisis sa kabila ng makailang beses umanong pagbida ng Pangulo sa kanyang plano para tugunan ang epekto ng krisis sa klima. Ngayon papalapit na ang SONA, nanawagan si Greenpeace Philippines Senior Climate Justice Campaigner Virginia Benosa Lorin kay Pangulong Marcos Jr. at sa Kongreso na magpasa ng mga pulisiyang mapapanagot sa mga kumpanyang nagpapalala ng krisis at magbibigay proteksyon sa mga Pilipino. Pangulong Marcos, this is the real state of the nation. Tayo po ay nakalubog na sa climate crisis. Samantala, Tony, tumila na ang ulan dito sa Cainta, Rizal pero nananatiling lubog sa hanggang baywang na baha ang ilang residential area gaya ng Karangalan Village at Vista Verde. Lagpas gatoy naman ang baha sa ilang bahagi ng Felix Avenue mula Ortigas Avenue Extension hanggang sa Marcos Highway. Abiso lamang sa mga motorista dahil makararanas ng bahagyang traffic sa ilang bahagi ng Felix Avenue dahil sa mga pribadong sasakyan na ginawang parking lot ang kahabaan dahil sa mataas na baha sa mga nabanggit na residential area. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Pinagpapaliwanag ng Department of Public pinagpapaliwanag ang Department of Public Works and Highways kung saan napunta ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Tony, sinusulong sa Kamara ang comprehensive audit sa bondong ginamit para sa flood control project sa nakalipas na dekada. Kinwestiyon ni Manggagawa Party List Representative Elisan Fernando ang hindi pa rin paghupa ng baha tuwing may kalamidad sa harap ng bilyon-bilyong pisong pondo taon-taon para sa flood control. Git ng mababatas, nasa higit 244 billion pesos ang inilaan sa kagawaran noong nakaraang taon para sa flood management, habang higit 3 bilyong piso ang ibinigay sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa kabila nito, nasa 53% lamang anya ang natapos ng DPWH pagdating sa flood control project, habang 38% ang delay rate ng MMDA. Dahil dito, nararapat anyang itanong ito sa kagawaran kapag sumalang sa budget deliberation ng Kamara para sa 2026 proposed national budget.
Hindi rin niya dapat maging katwiran ang pagiging resilient o matatag ng mga Pilipino para maging pabaya ang gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, isinulong din sa Senado ang investigasyon sa pondo na ginamit dapat sa flood control projects na dapat umanong nasa direktang pamamahala ng DPWH pero pinanghihimasukan umano ng mga politiko. Patay ang 49 anyos na health worker matapos makuryente sa Binahang Health Center sa May Kawayan, Bulacan. Balita mula sa Bulacan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Nico? Tony, magandang hapon. Go ahead, Nico. Yes, Tony, magandang hapon sa'yo. Nag-aakyat lang ng mga gamit ang 49 anyos na barangay health worker sa kanilang Binahang Health Center nang hindi inaasahang makuryente sa poste ng bakal ng tent. Ayon kay Joey Uy, ang barangay captain ng Bayugo kung saan residente ang biktima, hindi agad malapitan ng babaeng health worker para tulungan dahil natakot din sa kuryente. Narito ang Alam kanyang po pahayag. namin na may sumisigaw na merong nakuryente. Agad-agad naman po, sumaklolo po kami. Pati kasama ng mga tanod natin, saka ng mga volunteer rescue team natin. Nakarating naman kagad kami sa area. Ayun nga po, ginawa namin yung paraan na maiano kagad yung breaker hanggang sa makuha po siya. Napahayag ni Joey Uy, ang barangay captain ng Bayugo, May Kawayan. Bagamat malalim ang baha sa kanilang lugar, naisugod pa ang biktima sa pagamutan pero binawian din ang buhay. Ayon sa anak ng biktima, 13 taon na itong nagsisilbing barangay health worker. Kinumpirma naman ni Colonel Manuel Lucban, ang pinuno ng Bulacan PDRRMO sa DZMM, na ito ang kauna-unahang nasawi sa lalawigan mula nang manalasa ang bagyong Krising at Habagat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, patay naman ang isang lalaking senior citizen sa kasagsagan ng pagbaha sa Binmalay, Pangasinan. Sinasabing huling nakita si 32 anyos na biktima na papunta sa palaisdaan noong Lunes para anihin ang mga isdang nalambat. Pero nalunod dahil sa pag-apaw ng katabing ilog. Isang fishing vessel naman ang lumubog malapit sa Lian, Batangas, bunsod ng masamang panahon. Sa investigasyon galing sa Navotas Fishport Pier 1, ang FV Unity World at patungo sa Cuyao, Palawan ng hambalusin ng malalaking alon. Nasagip naman ang 13 tripulante na lula ng fishing vessel na nasa mabuti ng kondisyon. Sinasabing may kargang nasa mahigit 4,000 litro ng automotive diesel oil ang fishing vessel na lumubog. 12 na ang mga naitalang patay sa pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Sa datos ng PNP, 5 ang naitalang nalunod sa Calabarzon, 3 sa Negros Island Region, habang naitala ang 4 pang namatay sa Metro Manila, Mimaropa, Northern Mindanao at BIRMM. Sa datos naman ng NDRRMC, 7 ang naiulat na namatay, habang 7 rin ang nasugatan at 8 ang nawawala. Umabot naman sa mahigit 400,000 pamilya o katumbas ng mahigit 1,400,000 individual ang apektado ng kalamidad. Mahigit 500 lugar ang lubog pa rin sa baha, habang pumalo na sa mahigit 400 milyong piso ang pinsala sa agrikultura at higit kalahating bilyong piso sa infrastruktura. Sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano na pangunahing tinututukan ang Central Luzon at Negros Island Region na apektado rin ng habagat bukod pa sa banta ng Bulkang Kanlaon. Halos 300 pamilya ang apektado ng habagat sa Taytay, Rizal ang nakatanggap na ng tulong mula sa DSWD. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tony, umabot na sa 291 na pamilyang pansamantalang nanunuluyan
sa Exodus Elementary School dahil sa tuloy-tuloy na ulan ang nakatanggap ng family food packs mula sa tanggapan ng DSWD sa Calabarzon. Namahagi rin ng lokal na pamahalaan ng mga hygiene kits, kumot, kitchenware at bapang pangkain para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Quick Response Team sa mga lumikas para tingnan ang kanilang sitwasyon at agad na makapagbigay ng karagdagang tulong. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Kanselado ang ilang mga flight at mga biyahe ng bus dahil sa masamang panahon. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kanselado ang Philippine Airlines flight mula Manila patungong Panglao, Bacolod, Cagayan de Oro, Hong Kong at pabalik. Gayon din ang Cebgo flight Manila-Naga Manila at Cebu patungong Maynila. Kanselado rin ang higit 30 flight ng Cebu Pacific mula Maynila patungo sa Isabela, Bicol, Capiz, Cagayan de Oro at iba pa. Inaabisuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline. Samantala, kanselado na rin ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kabilang ang Florida Bus, Patugigaraw at mga biyahe ng bus pa Lemery, Batangas. Limitado rin ang biyahe pa Olongapo, Dagupan at San Carlos, Pangasinan na hanggang bago magtanghali. Panahon, Patrol! Abay mga kapamilya, dalawang bagyo na at pinalakas na habagat ang nakaaapekto sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, ganap ng bagyong Emong ang binabantayang low pressure area malapit sa Babuyan Island. Uli itong namataan sa layong 115 kilometro sa kanluran hilagang kanluran ng Lawag City. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kph at pagbugsong umaabot sa 55 kph. Nakataas ang signal number 1 sa 4 na lugar kabilang ang Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion ng Pangasinan. Sa forecast, posibleng lumakas bilang severe tropical storm ang bagyo na posible ring maglandfall sa Ilocos Region, Babuyan Islands o sa Batanes. Samantala, lumakas pa sa tropical storm level ang bagyong Dante habang kumikilos pa hilagang kanluran. Sa taya na Pag-asa, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Dante bukas ng hapon o gabi. Parehong pinapalakas ng dalawang bagyo ang habagat na nagdadala ng pag-ulan sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Mataas rin ang tsansa na maging bagyo ang pangatlong low pressure area na minomonitor ng Pag-asa pero hindi naman ito inaasahang papasok sa PAR. Aba, kumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa hamon ng suntukan ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Mungkahi ni General Torre gawing charity match ang bakbakan para sa mga nasalanta ng bagyong Krising at habagat. Inirekomenda rin ng PNP Chief na gawin ang boxing match sa Araneta Coliseum sa loob ng 12 rounds. Alas 9 na umaga sa linggo. Dagdag ni General Torre, bukas sisimulan na niya mag-workout sa PNP Gym bilang paghahanda sakaling matuloy ang boxing. At susunod, 1% itinapya sa taripa ng Amerika sa Pilipinas, tinawag na insulto ng ilang senador. At sa ating headline abroad, bandmates at fans nagbigay pugaw sa pumanaw na frontman ng heavy metal band na Black Sabbath. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Figornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, Jabu, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Alas 4:24 na po na hapon. Tuloy po tayo sa ating mga balita sa ating pong Headline Abroad. Nagbigay pugay ang bandmates at fans sa pagpanaw ng frontman ng pioneer heavy metal band na Black Sabbath na si Ozzy Osbourne sa edad na 76. Inanunsyo ng kanyang pamilya ang pagpanaw ng music icon ilang linggo matapos ang farewell gig ng banda sa home city ni Osbourne sa Birmingham. Tinaguri ang Prince of Darkness, naging inspirasyon si Osbourne ng ilang musikero kabilang na ang grupong Metallica at Guns N' Roses. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, isinailalim na rin sa state of calamity ang Las Piñas City at Dagupan City, Pangasinan dahil sa malawakang baha. Samantala, sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas at pasok sa tanggapan ng pamahalaan bukas sa Bataan. Binatikos sa Senado ang umano'y hindi patas na kasunduan sa ipapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong galing sa Pilipinas. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert. Tony, kasunod dito ng anunsyo ni US President Donald Trump na 19% ang ipapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong i-export ng Pilipinas at zero tariffs naman para sa mga produktong galing US na dadalhin dito sa bansa matapos ang kanilang pulong ni Pangulo Marcos Jr. Para kay Senador Panfilo Lacson, pinakamatinding insulto ito ng isang host sa kanyang bisita at panahon na upang humanap ang Pilipinas ng ibang trade partners. Sinabi naman ni Senador J.V. Ejercito na masyadong dehado ang Pilipinas sa nasabing kasunduan at tinanong kung Little Brown Brother pa rin ba ang tingin ng Amerika sa Pilipinas hanggang ngayon. Kita man ni Senador Amy Marcos, hindi panalo para sa Pilipinas ang pagbawas ni Trump ng 1% sa taripa, pero para naman kay Senator Vicente Soto III, mabunga, produktibo at may direktang benepisyo sa bansa ang pagbisita ng Pangulo sa Amerika. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Alabangan, lagay ng trapiko sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Ang detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa
Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico, alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko po sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa... Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic reports. Traffic reports. Mga kapamilya, alamin na natin ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, kamusta na dyan? Tony, mula sa pag-ikot ko kanina sa ilang bahagi ng EDSA, mula doon sa EDSA Santolan hanggang sa bahagi ng Batayanes, malumag ang daloy ng trapiko. Pero pagdating naman sa bahagi ng Australia Highway, tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan na may bahagyang kabagalan. At dahil ngayon sa ilang bahagi nito ng kalsada ay mayroong baha na abot na kalahati ng gutter deep level. Magkakaroon naman ng build-up ng sasakyan, paglipo na mula doon sa Australia Highway, paglipo yan patungo sa Carina Avenue. At sa kahabaan naman ng Taft Avenue, approaching to United Nations Avenue, halos 2 lane na lamang ang magdaanan ng mga maliliit na sasakyan dahil pa rin yan sa baha na patuloy na naranasan dito sa lugar. Dito ako ngayon sa bahagi ng UN Avenue o United Nations Avenue sa kahabaan ng Taft Avenue at dito ay makikita natin na halos 2 lane na lang yung katadaanan at tanging mga bus, mga truck na mga dumadaan dito sa lugar kung saan ako nakatayo ngayon dahil nga malalim yung baha sa mga oras na ito na halos lumalagpas pa sa gutter itong tubig na baha dito sa lugar ko ngayon. Samantala sa paalala pa rin sa mga motorista ay suspendido pa rin po hanggang ngayong araw ang pagkapatupad ng number coding scheme dahil pa rin yan sa matinding pag-ulan at pagbaha na naranasan ngayon sa Metro Manila. Para sa traffic report na kumpirmado at sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Pajernos. At yan ang headline sa hapon, napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630 at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya! Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa